Mga kapuso, nandito na po tayo sa finale episode ng Lovers and Liars. Habang nasa morgue nga at patay nga itong si Elizabeth, sinesermonan siya ng kanyang anak na si Trina. Sabi ni Trina, manipulative ka. Ako tong tanga na uto-uto na sumunod sa'yo para lamang sundin yung mga hakbang para patayin ko ang sarili kong ama. Pero nagkamali ako, na patunayan ko na manloloko ka, makasarili ka, binuhay mo ko sa kasinungalingan. Kayong dalawa ni Victor, wala kayong kwenta. Sabi talaga ni Trina, no? Umiiyak siya, nanginginig siya sa sobrang sakit, lungkot, bighati na kanyang nararamdaman. Pakaramdam niya wala na talaga nagmamahal sa kanya. Siya mismo ang nag-udyok sarili niyang ina para patayin niya ang kanyang ama na si Ramon. Samantala ito namang si Andrea nagpapasalamat ng gusto kay Joseph dahil sa ginawa nitong sakripisyo mula umpisa hanggang sa uli. At sabi naman ni Joseph, di ba sinabi ko naman sa'yo, nag-promise ako na sasamahan ko kayo ni Kenneth hanggang sa uli. Yun ay kung gusto mo. Kasi ito naman din ang kagustuhan ni Kenneth, di ba? Yung makasama ko kayo. Andrea, pwede bang bigyan mo ko ng second chance? Sabi ni Andrea, na paano si Doc Ron? Mahal ka ba niya? Mahal mo ba siya? Minahal mo ba siya? Sabi ni Joseph, no, ako na ang bahala doon. Sabi niya, basta habang nabubuhay ako, poprotektahan ko kayo. At ito na rin yung way ko para makabawi sa yung dalawa ni Kenneth. Samantala, ito namang si Olivia, nagpasalamat siya sa buong team ng Pacifica. Dahil nga daw sa maraming nangyari, kailangan niya muna daw magbakasyon, magpahinga ng ilang linggo lang naman. Kaya mawawala daw siya. Ngayon, meron daw papalit sa kanya bilang office in charge. Ito namang si Architect Marcelo, talagang natutuwa at naghihintay kasi nag-e-expect siya na siya yung magiging OIC. Ngayon nagulat si Nika dahil siyang napili ni Bia. Sabi naman ni Architect Marcelo, o nga ma'am, bakit siya? Kasi sabi ni Kaluye, ikaw daw. Sabi ni Bia, she's hardworking. Talagang napakalaki ng dedication niya sa company. Talagang may malasakit at hindi siya na may personal. Ginagawa niya na maayos ang trabaho niya at napakahusay niya. So, bakit hindi siya? Diba? Meron ka pa bang katanungan, Architect Marcelo? Wala na po. Ngayon, pinuntahan ni Dr. Ronnie itong si Joseph kasi anniversary pala nila ngayon. Sabi ni Joseph, anong meron? Nalimutan mo na ba? Anniversary natin ngayon, Joseph. Ronnie, I'm really sorry. Hindi ako ang lalaking deserve para sa'yo. Naintindihan ko naman yon. Ginagawa mo lang naman to dahil kina Andrea at kay Kenneth. Gusto mo silang makita, di ba? Pero hindi na kita pagbabawalan pa. Hindi, Ronnie. Alam ko, napakabuti mong tao. Babait ka. At nakita ko yung sa'yo, pinamalas mo yung sa akin, yung pagmamahal na yun. Pero gusto ko, sa bago mong mamahalin na lalaki, maging deserving ka, ibigay niya yung pagmamahal na binigay mo sa akin na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Ngunit nakiusap si Dr. Ronnie, sabi niya, okay lang sa akin kahit hindi mo ako mahal. Ako mismo ang magsusukli nun, ako mismo ang pupuno at magbibigay nun. Ang importante sa akin, just stay with me habang ako'y nabubuhay. Ganun ang naging setup nila di ba? Love triangle, mahal ko o mahal ako, ika nga, di ba? Mahal naman ni Joseph si Andrea, pero ang nagmamahal naman kay Joseph itong si Dr. Ronnie. Ang sakit nun. Tapos eto, sabi naman ni Hannah, wala na si Kelvin. Alam mo, ito yung pangarap ko, yung lalaking may magmamahal sa akin ng totoo. Yun yung pinakita sa akin ni Kelvin Doon ko naramdaman na may worth pa pala ako. May halaga pa pala ako. Siya mismo nagpamalas nun. Yun nga lang, gusto ko siya yung makasama ko habang buhay hanggang sa kamatayan, pero natuluyan nga, namatay na. Sabi ni Andrea, sira ka talaga. Sabi naman ni Hannah, mas sira ka, Andrea, kung hindi mo ipaglalaban yung pagmamahalan nyo ni Joseph. Sabi naman ni Andrea, ayokong mamatay siya, no? Gusto ko na makasama niya kami ni Kenneth. Okay na sa akin yung hindi kami ikasal para na lamang sa anak namin magsama kami.
nagkayakapan yung mag-best friend. Tapos sabi naman ni Kaloy, talaga bang aalis ka na? Sabi ni Bia, oo, Kaloy. Siguro, ito na rin yung time para makapag-refresh ako, para makapagpahinga. Sabi naman ni Kaloy, meron ka bang mamimiss? Ako, hindi mo ba ako mamimiss? Sabi ni Bia, no, hindi, no. Ouch naman, sakit naman nun. Sabi ni Bia, alam mo Kaloy, maraming salamat kasi may mga bagay na naitulong ako sa'yo. Di ba sabi mo, naging worth it ka sa mga bagay kasi nagtiwala ka dahil pinalakas ko yung loob mo. Pinamalas ko yun sa'yo, pero hindi lang pala yun, kundi meron ka rin palang naiambag sa buhay ko. Alam mo kung ano yun? Hope, pag-asa na magmahal muli. Ikaw mismo nagpadama nun. Ngayon ko lang ulit naramdaman na kaya ko pala ulit magmahal. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, Kaloy. Gusto ko mag-ingat ka. Alagaan mo sarili mo. Siguro hanggang dito na lang talaga yung relasyon natin. Nagkaroon lang naman tayo ng relasyon saka ugnayan dahil sa pagkakataon na malungkot tayo pareho. Yun lang yun. Hindi ito dahil sa nagkaroon tayo ng tsansa na magmahal. Naramdaman lang natin yun eh. Feelings lang natin yun kasi kumbaga pares tayong malungkot nung araw na yun. Paalam, mag-iingat ka. Tapos nung umalis na nga si Bia, tinawag ni Kaloy, niyakap niya na mahigpit. Siyempre, napapayak na ni si Bia, di ba? Tinapik-tapik niya yung likod ni Kaloy, sabi niya, mag-iingat ka. Ikaw din. Ngayon, nung pag-alis na nga ni Bia, tinawag siya ni Nika. Kaloy, kain sila ng ice cream. Di ba? Ito yung lagi nilang banding kapag break time. Lagi sila magkasama. Tapos sabi naman ni Bia, tinawag niya yung pangalan ng driver niya. Mali itong direksyon na dinadaanan mo. Tapos tinawag siya ni Victor. Sabi niya, Bia, inayos yung salamin, di ba? Yung front mirror. Sabi ni Bia, Victor, anong ginagawa mo? Sabi niya, akin na yung phone mo kasi tumatawag si Martin. Akin na, binigay ni Bia. Nung pagtingin ni Victor sa phone screen, Martin tumatawag, sabi niya, oh Martin, you're too late, sorry. Sabi ni Bia, kung ano man ang binabalak mo Victor, wag mo nang ituloy, masama yan. Ngayon habang nagkakausap tong si Nika saka si Kaloy, biniro niya, sabi niya, in fairness nililibre ako ng running for office in charge sa pagkakataong to ng ice cream. Tawa si Nika. Pero alam mo Kaloy, okay na rin sa akin yung naging magulo ang buhay mo sa isip mo. Kasi ang gulo mo eh. Sabi naman ni Kaloy, bakit naman? Sa akin, gusto kita. I like you. Alam mo naman yung matagal na. Nagkaroon nga ng pagkakataon na masabi ko to sa'yo eh. Yung feelings ko. Ang tagal ko tong kinimkim, no? Sabi niya. Ngayon sabi naman ni Nika, hindi mo pa kasi ako pinatapos magsalita. Ito kasi sasabihin ko. Sa akin, okay lang naman sa akin na nagkaroon na nga kayo ng closure ni Miss Bia. Para sa akin, ayoko munang pumasok sa committed na relationship. Sa totoong relasyon, gusto ko mag-focus muna ako sa work ngayon. At ayoko rin maging rebound. Sabi naman ni Kaloy, handa akong maghintay. Diba? Kasi nga sabi kasi ni Nika, nalulungkot ka sa pag-alis ni Miss Bia, bakit may feelings ka pa rin sa kanya? Sabi naman ni Kaloy, hindi na. Kasi tama yung sabi ni Ma'am Bia eh. Naramdaman lang naman namin to dahil sa nasa loneliest part kami noon. Pares kami malungkot kaya nagkaroon kami ng feelings sa isa't isa. Pero hanggang doon lang yun. Siguro ito na rin yung way para magkaroon kami ng closure. Closure na rin yan para maging maayos na ang lahat at gumaan na rin ang sitwasyon. Ngayon eto na. Dinala ulit ni Victor itong si Bia dito sa Tagum lugar, di ba? Kung saan niya pinatay si Celso, di ba dito yung lugar na yun? Sabi ni Bia, ano ba talagang gusto mo mangyari? That's a good question, Bia. Dahil sa'yo, kaya nawala ang partnership ko with Alegria. Bilyones ang halaga nun. Nawala sa akin yun, yung project na yun. At isa pa, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang babaeng pinakamamahal ko. Sabi ni Olivia, Sino? Si Elizabeth? Oo, siya ang pinakamamahal ko. Naranasan mo na ba, Bia?
namamatayan ka ng pinakamamahal mong tao sa harapan mo? Sabi ni Bia, no, oo si Ramon. I'm with his side. Noong ano niya, nasa last breath na siya. Diba? So sabi ni Victor, papatayin na kita. Buti na talaga naunahan siya ni Martin. Nasa likod ni Victor si Martin. Diba? Hinampas siya ng matigas na bagay. Tatakot na si Bia kasi alam niya talaga katapusan niya na eh. Saka walang nakakaalam ni isa na dinala ni Victor si Bia sa isang tagong lugar, pero dyan sila nagkakamali. Dahil bago pala sumakay si Bia ng sasakyan niya, nahuli pala siya ni Martin. Diba? Hindi pa pala nakakaalis ng bansa si Martin, binabantayan si Bia. Dahil nga sa sobrang pagmamahal niya rito, unconditional love. Diba? Hanga rin ako dito kay Martin eh. Sa kabila ng lahat, pinaglaban niya talaga yung pag-ibig niya kay Bia. Inampas niya. Tapos nung kinakalag na ni Martin yung tali kay Bia, syempre medyo lumuwag na. Nakuha ni Victor yung baril, binaril niya. Diba? Nasa pool si Martin. Bumagsak siya. Sabi naman ni Victor, kailangan mo mamatay. Mamatay ka, Martin. Nakakalas na si Bia. Nakuha niya yung baril. Diba? Kasi meron din palang baril si Martin eh. Napatay niya si Victor, nabaril niya sa likod. Bagsak. Ayan, tulo ang dugo oh. Sabi ni Bia, Martin, bumangon ka. Kala ko talaga patay dito si Martin. Tapos eto na, next scene. Nasa hospital na sila. Maraming salamat, Martin. Niligtas mo na naman ako sa pagkakataong to. Niligtas mo ang buhay ko. Akala ko talaga nakapunta ka na ng Canada. Sabi ni Martin, paano ko naman gagawin yun? Di kung ginawa ko yun, di wala na magliligtas sa'yo. Alam mo naman na mahal kita. Pinaglaban ko yun, yung pagmamahal ko sa'yo. Sana naman Bia, sabi ni Bia, another chance? Sabi ni Martin, sana. Diba? So, sabi naman ni Martin, aray ko masakit. Sabi ni Bia, saan masakit? Okay na ako. Gusto lang pala niyang mahalikan yung kami ni Bia, Sabi ni Bia, hindi ka talaga nagbabago. Binatukan niya ng kote si Martin kasi maloko pa rin. Pero talagang yung feelings pa rin kasi ni Bia, naniniwala ako na may feelings pa rin siya kay Martin kahit papaano niyakap niya to, diba, habang doon nakahiga. Tapos syempre nagkaroon ng bonding yung magkakaibigan si Andrea, Hana, saka tong si Nika. Sabi ni Nika, sis, meron ka na bang trabaho ngayon? Wala pa sis, bakit? Kasi kailangan ko ng secretary para sa Pacifica. Alam ko naman na magaling ka, saka may experience ka naman tungkol dito. Talaga kung ganun i-hard mo ko, oo naman, syempre maraming salamat. Sisi, sabi niya, in fairness napakabongga mo dito mo pa kami in-invite sa mamahaling restaurant. Sabi, iba ka na talaga. Ngayon biglang dumating si Hana. Wow nauna na kayong dumating. Teka lang, meron akong good news para sa inyo. Ano ba yun? Excited na kayo? Sige na, ispulok mo na, sabi ni Nika. Well, 6 weeks na buntis ako kay Kelvin. So, tuwang-tuwa sila yung tatlong besties. Ang iingay Pag mga babae nga naman talaga, di ba, pag mga ganyang usapan, talagang ang iingay. Kinongratulate nila si Hana. Sobrang saya nila. Samantalang itong si Trina, nakakulong na at dinalo nga siya ni Bia. Sabi ni Bia, Trina, nandito ako para sabihin sa'yo na napatawad na kita. Ikaw na lamang yung naiwan ni Ramon. Nandito ako para gabayan ka at alagaan ka at protektahan ka. Lagi mong iisipin na may nagmamahal sa'yo. Nandito ako, ang mami mo. Ang mami Olivia mo, sabi niya, Hindi na nakapagsalita si Trina. Alam mo, pinaka nakakaawa dito talaga si Trina sa mga cast. Kasi lumaki siya ng talagang puro diba, kasinungalingan. Nabuhay siya sa kasinungalingan. Ginamit siya ng nanay niya para sa mga interest nito. Kumbaga si Trina yung dapon, diba? So nakakaawa siya nakakaawa talaga siya. So napayakap na lang din siya kay Bia habang siya umiiyak, nagdadalamhati. Samantala, itong eksenang to yung pinaka nagustuhan ko, yung pinaka last part. Nagpaalam muna si Martin, pumunta na nga siya ng Vancouver, Canada para asikasuhin yung business doon. Pero di kalaunan, makalipas din ng ilang panahon or taon yata to, bumalik rin siya ng Pilipinas at nagkatuluyan nga sila ni Bia. Samantala,
pinagpatuloy na nga ni Anika yung pagiging OIC niya at ma'am na nga ang tawag sa kanya ni Kaloy. Siguro dito sa part na to nagliligawan na sila 'di ba? Kasi nga sabi nga ni Kaloy 'di ba, handa akong maghintay. Samantala ito namang si Ronnie pinupuntahan naman ni Joseph para makipag-date. So ganito yung setup nila, no, wala nang nabago. Love triangle talaga. So si Ronnie yung pumupuno ng pagmamahal na hindi kayang ibigay ni Joseph. Hindi niya kayang mawala si Joseph eh. Samantala nagkaroon ng bonding yung mag-anak sina Andrea, Kenneth saka si Joseph. Kasama syempre si Hannah at malaki na yung tiyan niya. At eto no, makalipas ang ilang panahon, kinasal na nga si Kaloy saka si Anika. Ang bilis. Ang bilis 'di ba, minadali na yung istorya. Sobrang saya nila. So sana naman ikasal na nga rin si Joseph saka si Andrea, no? Pero sabi kasi ni Andrea okay na raw sa kanya yung hindi siya ikasal, sapat na raw yung sa kanya. At ito na nga, inihagis na nga ni Nika yung bulaklak at ang nakasalo si Bia. So alam na natin ang ending, di ba? Si Martin talaga yung makakatuluyan niya kasi nagbalik si Martin sa Pinas para kay Bia, di ba? So ibig sabihin sila talaga yung magkakatuluyan sa dulo at si Bia na yung ikakasal. So dito na po nagtatapos ang magandang ending. Grabe, sobrang ending, nakakaiyak, nakakaluha, nakakalungkot din, mixed emotions, at syempre meron ding saya, no? So maraming salamat sa mga sumubaybay ng Lovers and Liars, no? Alam naman natin na mahirap na tong gawan pa ng season 2 or book 2 dahil nga tapos na nga talaga yung istorya. So nakakabitin sobra dahil nga masyadong minadali at sobrang ikli lamang. Meron pa sanang igaganda to kung mahaba lang talaga, pero maikli nga lang talaga siya. So dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa finale episode. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Lovers and Liars and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapuso, and God bless us all.